Philippine Standard Time, alas 9:07 ng umaga. Programang walang itatago, programang walang paligoy-ligoy, diretsahan ang balitaktakan. Off the record na talakayan, masasagap mo na sa DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga karambulista, Ombudsman Boying Remulla, Senator J.V. Ejercito, Inspector General Attorney Dodo Dulay, Ambassador Teddy Boy Locsin, Jonathan De La Cruz, Ed Javier Paulo Capino. Walang prenong usapan na sa DZRH Executive Session. Good morning, Pilipinas! Happy birthday to you. Happy birthday. Bati muna. Happy birthday to you. Babati muna tayo. Birthday to you. Good morning po. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Siyempre, kasama po natin ang ating barkadang sesyonista, walang iba. Senator J.B. Ejercito, paring Eda Bear, Congressman Jonathan De La Cruz, at paring Pao Capino. Good morning, boys! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Maraming salamat. Uy, maraming salamat sa mga bumati sa akin. Ang dami lang, salamat at nasagot ko naman lahat. Medyo tumagal lang. Pero maraming salamat po sa inyong pag-alala at pagbati sa... Namimili ho akin, si... Thank you po sa inyo. namimili ho si puso IG po. ngayon kung saan kami pupunta. Siya, pinapapili niya si Pao. Ready na ba? Nagpa-advance order na ako ng 10 kilo. Yan, 10 kilo. 10 kilong alimasag. Ayun! Ang bigat! By the way, ito nga pala, unahin muna natin kagad, sapagkat ngayong araw na to, ang huling araw na po yung ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Yes. At syempre po, napakahalaga po nito sapagkat ngayong taon na to, ang Pilipinas po ang ASEAN Chair na pinumunuan po ng ating Pangulo, si Presidente Bongbong Marcos. Mayroong communique yata eh. May communique. May lalabas sila. Oh, yes. Well, si sa JB. lahat ng nangyayari ngayon, nais natin i-recognize yung effort ng ating Pangulo. Yes. Dito sa ASEAN Summit. Noong una, sabi ko, spectacular kasi crisis no? Pero maganda ang kinalabasan dahil merong, ano yung nilabas sa Jonat communique na magkakaroon ng tulungan Yes, sa energy cooperation sa supply and more than that for the Philippines yung freedom of navigation. Yes. Maglalagay ng gagawing sentro Pilipinas to ensure that ASEAN will honor and fight for the freedom of navigation. Especially in the Indo-Pacific just sa West Philippines. Ito yung ASEAN Maritime Center ilalagay sa Pilipinas. Opo, malaking bagay yun. Ako ay magpapasalamat tayo sa Pangulo na at least Naisulong niya dalawang bagay, yung supply ng fuel na dahil nasa krisis tayo. Yes. Hopefully magtulungan ng mga ASEAN nations, tapos yung West Philippine Sea na tayo po ay binubuli ng China kahit paano magtulungan sana ang mga ASEAN countries. Alam mo, especially Sen, paring Dodo at paring Ed at Pao, especially in the face of yung crisis ngayon sa Middle East kasi yung Straits of Hormuz, essentially yan yung mga freedom of navigation efforts gustong parang gawin pareho na din, halos pareho rin issue, Pero kaya nga sabi ko, International napakahalaga nitong nangyari na to na sa ASEAN sapagkat alam nyo, marami po tayong mga nangyayari benepisyo sa bansa na hango po dito sa mga usapan sa ASEAN. At sabi nga ni Senator JB, una dyan, yung naitulak ni Presidente, yung Regional Fuel Sharing Mechanism. Yes. Para nga ma-address itong... Kasi region natin apektuhan talagang dapat pag-usapan. Matindi ang apekto dito. As a group, Indo-Pacific. Yun, naitulak na po yun ni Pangulo. Kasama din po dyan yung supply chain, ng food security. Yes. So nag-uusap din po, nagkaroon na rin po ng kasunduan dyan. Ang ASEAN, alam mo, hindi nararamdaman ng Pilipino, pero sa totoo lang ang hindi napapansin ng karamihan ng Pilipino na hango po sa ASEAN ay yung pong ating ASEAN Trade Agreement
Kasi Free po trade ngayon, zone. Free trade zone tayo Dahil ngayon. ngayon sa ASEAN, lahat po tayo, bansa ng ASEAN, pwede po tayong magkalakal sa isa't isa nang hindi po napapatawan ng mga duties. Ano? Yan po ang benepisyo ng ating pagsusulong nitong multilateral Yes. ASEAN agreement to. No? Pwede tayong magbenta sa ibang ASEAN countries nang walang pinapatawan na excise or tax tariff, ganun. Ganun din yung ibang ASEAN countries sa Pilipinas. So napakalaking bagay po niyan, ano? Yan po yung isa sa naramdaman natin, ano? At pangalawa, sabi nga ni Senator JB, yung regional security na tinayo na ASEAN Maritime Center. Malaking bagay. Malaking bagay. Alam mo ba, Dito pa Senator? ginawa, no? Yes. Dito gagawin. Dito ilalagay sa Dito Pilipinas. i-host, ano? At alam mo ba, Sen JB, yung ASEAN Maritime Center, that was proposed around when President Marcos assumed office. That was proposed already as early as around 2023. Yeah. Ngayon lang na aprobahan kasi ang daming Earlier there were efforts. Oo. Hindi nangyayari. Pero Ngayon lang. Ngayon sinulong na Yeah. at ngayon magkakatotoo na magkakaroon ng ASEAN Maritime Center dito. Yan ay tugon na rin. Alam mo, hindi, lagyan natin ng hindi ito purely political, ano? Lagyan natin ng konteksto yung ASEAN Maritime Center. Maganda yan sapagkat yan din po ang kumbaga magiging sentro ng maritime cooperation, ano, ng iba. Pero kasama din siyempre doon yung issue noong Sen JB, sabi mo nga yung freedom of navigation and all the other, kasi ano ito the ASEAN countries are joined by the seas, ano? Ano lang tayo, marami tayong mga dagat na nakakapalibot sa atin, no? So talagang tama lang naman na maisulong itong ganitong klaseng pagpupulong at agreement, pagsasama ng mga ASEAN countries. So napakaganda. So matatapos today, yung ASEAN, I think today, Mag-i-issue ng communique ngayon. I think para maano. Malamang nag-uusap pa Nag-uusap yung na. mga yan, no? Yung And, final ang language yes, yan. ang Oo. kagalingan din naman nito, mga kapatid, ay it comes at the time na nararamdaman ng ating mga kababayan ang kailangan pagtutulungan at yung at saka yung sense of patriotism, sense of country ay bumabalik sa atin. Alam ko, Jonat, Oo. maganda yung punto mo, no? Baka nakakalimutan na iba. Nasa krisis pa tayo. Yes, yes. Hindi pa tapos ang Hindi pa giyera tapos. sa Iran at sa ng US at Iran at sa Middle East. So yung ating supply, hindi pa rin dito Di pa nag-normalize. Wala. Hindi pa tayo nakakasigurado Di ba? hanggang Oo. kailan Nasa 50, 60 days lang yung maximum natin, Oo. no? So, ang sa akin nga, ang hirap dito sa sitwasyon ko pag nasa gitna ka, no? Yung pag sinabi mo dito ka, nandito ka, babatikusi ka. Pero sa akin, sabi ko bago tayo mag-away-away, Ayusin natin bayan natin. lagpasan muna natin itong krisis. Oo. Di ba? Sasabihin, paano accountability? Upo. Accountability, we are for accountability. Pero, sabi ko, mag-survive muna sana tayo sa krisis na ating hinakaharap. Pero, yun lang, nakaka-frustrate kasi galing ka ng Vietnam, Oo. galing ka ng Bangkok. Oo. Para bang sila, lahat ng tama, ginagawa nila. Habang pag uwi mo, para tayong napag-iwanan na nila, inuuna natin pag-aaway. Yun lang, Napaka-toxic, yung napaka-toxic. napaka-toxic na Kaya ako, sabi ko, Oo. marami nagsasabi, 2020, iniisip mo hindi. Sabi ko, nanalo ko independent. Ngayon po, ang iniisip ko na lang, para doon na lang sa mga tumulong sa akin, nanalo ko bilang independent. Ang pangako ko, yung healthcare, universal healthcare, tututukan ko na lang po ito. No? Kaya nga itong mga distraction ng mga ethics committee na hindi ko naman kasalanan, sa akin ibinibintang na dinidelay. Hindi po, sinusunod ang natin proseso. Hindi ko rin gusto yung committee yan. Sa totoo lang, nakakagulo ito sa pinaglalaban natin. Sa halip na mag-concentrate tayo sa PhilHealth, sa mga healthcare system na akin pong pinangako at gusto natin matupad, na talagang maramdaman ng bawat Pilipino, nakakagulo. Tsaka yung crisis nga, na nabanggit ni Kong Jonat, sana ito yung unahin natin, no, na bago tayo Pagtuunan ng magbangayan, pansin, tapusin muna natin yung crisis. Pero yung accountability, of course, we Okay are for yun. it. Pag may nagkasala, flood control o ano man yan, impeachment, sabi, ano yan pera ng taong bayan Diba? Kaya lang,
unahin natin yung makakatulong sa lahat, no? Which is yung harapin una natin yung krisis. At pag nakalagpas tayo, sana wag mawala ng trabaho mga kababayan natin, ma-maintain para yung hanap buhay nila ay tuloy-tuloy. Ang sinasabi mo si Jimmy, i-prioritize natin. Yung sinasabi ni parang yung sinasabi ni Sen tungkol Oo. sa healthcare, napaka-importante niyan. Yes. Kahapon meron na naman ang kausap. Sabi nila, yung Oo. pinag-usapan natin dito Oo. tungkol doon sa POS, yung sa PhilHealth, Oo, napakagandang ano yan. Sabi niya, kailangan Sabi, gandang talaga. proposal, ano? Oo. Yung Pero nakikinig naman sa atin si President Doktor. Tama-tama kasi ang sinasabi nila, ang nangyayari dyan sa PhilHealth, hanggang ngayon, yung mga regional ang namamayani, hindi nagkakaroon ng feedback mechanism. Hanggang sa taas, Oh. nawawalan ng control yung Ibig taas. sabihin, wala nang visibility yung taas kasi Oo. sa baba pa lang. Di. alam mo Tumitira na. Diba? Yun ang problema dito, no? Yan ang mabigat-bigat. Oo. Pero mabuti naman at lumalabas din yung mga iba pagdating sa sinasabi ni CNJB tungkol sa accountability, yung tungkol sa fake news at saka lahat, malaking bagay yon kasi ito si Pao, ito ang ano to Chairman. chairman ito Chairman. Tsaka Hindi, kung ikaw Jonat- daw ang chairman ng PGMN. Progressive PGMN. Group Movement natin. Progressive Ano ba yan? Movement. Ano ba yan? Ikaw. Mga NGO ang kausap lagi ni Tito Lagi mga, Jonat. Ano ba yung PGMN? Ikaw nga, yung Progressive Group Movement natin. Yung ikaw, Hindi, chairman yan. nasa diba? ano na yun Ha? Nandun na siya sa kulungan. Hindi, pero bago natin talakayin yung PGMN, ako lang gusto ko lang una daw magpasalamat din sa buong executive department dito sa pagbuo nitong ASEAN Summit. Alam niyo po, ang dami pong mga trabahong gagawin dyan. Ang dami pong meeting dyan. Kaya nga ako, nagpapasalamat din ako sa mga kasama namin sa PNP, no? Kay Chief PNP Jose Melesio Nartatis Jr. Oy, kumusta sa mga doon? pulis natin Maayos doon. ba? Maayos? Hindi, ayos. Congratulations. Congratulations. Boss. At maayos ang ating Peace and order. ASEAN Summit at sana tuloy-tuloy hanggang today, ano? At siyempre, alam niyo nag-prepare na si Chief PNP Nartatis mga a week before. Mobilize na lahat 'yan. Andun siya ngayon sa Cebu nagmo-monitor. So, thank you sa lahat ng mga tumulong diyan na mga kasama namin sa PNP. Sana matapos ito ng... Sana makakain kayo ng maayos dahil alam ko puyat to mga to. Laging double duty Congratulations lahat. sa PNP. Thank you po. Dahil tayo Salamat, bilang chairman ng salamat. Committee on Public Order, of course, we commend yung ating At kapulisan. balik naman tayo dito sa Yung pero going back, Progressive Group. At saka yun, yung accountability pinag-usapan ni hindi naman nawawala yan. oo. No, ang nagkasala sa bayan, dapat panagutin. Panagutin. Kaya lang, sabi ko nga, yung prioridad, survival muna. Yun. Pero, Huwag nating kalilimutan. pag sasabihin, bawa, meron nag-ano dito, oy, ayaw mo pumirma sa Blue Ribbon, nagsabi na ako, pag nakumpleto na, Oo. partial nga Oo. di ba? Pag nakita kong yung mga contractor, sa sino ba ang sinagsimula na lahat ng modus ng floodgate na ito, yung mga contractor naman Oo. yung mga congressman nag-contractor. Sila nagbebenta. Alam ni Kong Jonathan, nag-abot kami sa kongreso. Wala namang ganyan sa house dati na nagbebenta ng proyekto, naglalako ng proyekto. Ngayon lang nangyari yan. May mga, Siyempre, may yun, mga consolidators, ha? Di ba, Kong Jonathan, nagtataka nga tayo, napaka-extravagant ng lifestyle ng iba dyan. Na sabi ko, si Kong Jonathan, naging congressman, party list congressman to. Hanggang ngayon, naka-chinelas pa rin. Naka-Lamborghini, Jeepney. Hindi nagbago, Hindi nagbago, di ba? Alam mo nga, ikaw kung Jonathan, Kakaiba ko ba, diba? kung apa ka na ng So ako, yun lang po, naging Kongreso, consistent pero- tayo. Dapat yung talagang may sala. Yes. Dapat matunton. No? Pag nakumpleto na yun, di ba? Buti pa si Kong Jonat, nag-ilang terms na congressman. Simple lang Yung si FPJ Panday, nakita ko kauupo lang Ay, ano ba ito? Meron? May magse-ceremonial tee-off lang kahapon. May bodyguard, may sekretarya na doon sa T-box. Ganon? Ewan ko kung may nakakakilala dito kay Brian po. Meron kayang... Kahit kailangan may mga buroroy siyang kasamang ganun. Nag-tee off lang, ha? Di ba pangit tignan Oo. Di ba? Pumalo kayo ron, baka wala nakakakilala sa inyo Di ba? Napapansin lang kayo dahil meron kayong dalang mga buroroy. Pangit tignan, lalo't naghihirap ang bayan. Ito lang, batiin natin yung ating mga early birds dito sa ating DCRH Facebook page. Si Ma'am Regina, thank you po ma'am sa pagbate kay Boy Nokum. Si Abdul, ano ba to? Abdul Sayap, kau talaga Si Nikki Concepcion, si Orlando Gomez.
Si Boss Halyurina. Boss, thank you Binabati daw niya yung class Talang Dangal 2026. Kasama yung kapatid niya. Uy, kapatid mo kasama. Si Zer Halyurina. Ano to Talang Dangal. PMA to. Mag-graduation ng PMA and maganda rin na napag-uusapan yung tungkol dyan, Oo. lalo na yung service to country ng ating mga kasundaluhan. Nag-donate pala, ito sina Opet Velasquez, nag-donate yung sina Opet Velasquez ng Blue Eagle, meaning Ateneo High School High School 68, Oh. 69, Oh. Grade School 65 at College 73 Oh. and ME 74 ng Oh. Filipiniana Books Uy, sa PMA. ayos, Sina Opet ito. Congratulations sa inyo. maraming salamat sa inyong Maraming salamat. donation. Sa Bati pa donation. tayo kay Alex Soliman, Motmot, Motmot Tolentino, si Baggy Lee, si Kera de Guzman, Ma'am Marites Flaminiano. Totoo ba itong pangalan to? Baby ko. Good morning. Jok Lastimosa, Andy Custodio, Sara Concepcion from LA. Oh. At si Jess Gonzales Ampalayo. Good morning po Si sa inyo. Colonel Francis Cabugon from Paway, Ilocos Norte, na yung Bagabigat. Colonel. Kaya pasalamat din tayo kay Nueva Ecija Police Provincial Director Colonel Richie Clarabal at sa Oy. buong Nueva Ecija Police Provincial Office for giving the welcome honors. Saka nagdumalaw ako roon, no? Sa Nueva pumunta ka ba Ecija. Nueva Ecija? Kamakailan. Police Provincial Office ka Yes, napunta. sa Nueva Ecija. Siyempre, maganda rin ang doon na sitwasyon. Kaya lang, may mga ilan lang, no? Ang kanyang, doon, yung mga ilang, may mga ginagawa effort. Kaya tutulungan at susuportahan natin yung Police Provincial Officer. Wow. Tsaka pasalamat din tayo kay, of course, si Governor Umali. Nagkita kami. We talked about the integration ng jail sa BJMP, yung provincial jail. Tapos, pagpunta ka naman doon, yung PJ Garcia Medical Center, yung napakalaking ospital. Yes. Dati maliit lang yon, pero ngayon nakakatuwa. IG Dodo. Binalaki nyo. With our effort nung Chairman ng Committee on Health, dahan-dahan na palaki yun. Ngayon, specialty center na siya. Nakakagawa na ng kidney transplant and open heart bypass and surgery. Santo. Sa PJ Garcia Memorial Medical Center in Nueva Ecija. Nueva Ecija. Ito, ano kinalaman ni Goboy dyan? Siya ang pasibuno ba yan? Hindi, sa probinsya ito. Pero Probinsya. this is a DOH run hospital. DOH. Actually, pareho natin kaibigan, although hindi sila magkasama sa politika. I remember 2014-15, noong una ko nakilala si Mayor J. Vergara that time. Nagpatuloy, sabi niya, napakaluma na ng ospital namin dito. So, nung tiyempo naman, naging chairman tayo ng Committee on Health noong 2016-17. So, dahan-dahan natin nila. Ito yung pinondohan mo. Ito yung pinondohan mo. Siyempre, natutuwa ako na, So, ano na? Specialty. Kidney heart, transplant at saka heart. Open Specialty At heart. hospital. may binubuo na kung surgery. Jonat na cancer center pa. Specialty Sige, hospital na gusto ito. mong gawing cancer center pa? Meron ng ginagawa ngayon. Nagtulong-tulungan naman yan. Alam ni Kong Yes. ni Gov Oy yan, Yes. Umali. Alam ni Kong J. Vergara when he was mayor. Ito, pinag-usapan nga namin, pati yung personal complement na kailangan, no? Kasi 1,000 bed capacity siya, specialty. Ang Medyo laki nun, kulang pa. 1,000 bed? Pagtutulong-tulungan na namin. DOH hospital na ito. Yes, Specialty it's a hospital. Tsaka magaling din yung anak ni Kong J, si Mayora Maika. Tsaka in fairness, sabi ko nga, kahit na alam kong hindi Hindi sila sila magkasundo sa nagkakaintindihan, politika, pero Nagsama sila dito. pinagtutulong-tulungan namin itong Yo. One good pagpapaganda ng cause, And it is ospital. also, PJ Garcia Medical Center. it is also an honor to Secretary Garcia. Kasi siya, tiga Nueva Ecija yun eh. Yan yung nagdala ng vaccine. Sino ang secretary? Dr. Paulino Garcia. Siya yung- Former Yes. secretary. Kaya may dedicate sa kanya. Yeah, dedicated sa kanya yan. Batiin mo din, Sen, yung League of Governors. Yes. Ay, oo. Nagmi-meeting dito. Para Yung mga League of Governors pala, no? League of Provinces, pangunguna ni Governor Tamayo ng South June Cotabato, ni June Tamayo, nila Henry Maminal as Secretary General. Nagpunta rin ako ron to consult them on the bill integrating yung provincial jail sa ating pong BJMP para ma-professionalize. So, naging maganda naman yung exchanges natin with the governor. Siyempre, ma-concern nila, may pro, may against. Pero yung against kasi akala nila yung lahat
mapupunta na kanila. sa BJMP. Hindi po, hindi. yung asset na probinsya, sa inyo Asset po pa yan. rin yun. It's only the management. So, naging supportive na po sila para ma-professionalize, may standardize natin ang jail Jail management. management. Yun. At congratulations to the new Oh. USEC for Public Safety, Oo. Jed Mabilo. Oy. Ganun ba? Tsaka, Siya ba si Jed ba? Ano na? Undersecretary. JC yan. DILG. DILG, Undersecretary for Public congratulations. Safety. Ah, Congratulations, wow, yes. wow. Ayos, Undersecretary, former mayor. Former Jed mayor, Manilo. Jed Iloilo. Kaibigan ko. Actually, distant kasi namin yan kasi Conlo yan eh. Oo. Ang lola ko, taga Iloilo. Magaling, mahusay. former mayor. Oo. And- Award-winning. Award-winning. Oo. Si Mayor Jed. Mayor ano? Jed Mabilo. Now USEC. Now For DILG. public safety, in Public charge of safety, oo. BJMP and fire. Ganon? Yeah. And fire, yung fire. Bureau of Fire at saka Bureau of Jail Ako Management. marami. Busy. Magiging busy. si Busy. USEC. Ay, sinasabi ni USEC. Sen JB na integration is standardization. Oo. Alam mo yung tungkol doon sa standardization, yung national workout, ang ganda yan na dapat gawin din yan sa agriculture at saka ginagawa na ngayon sa health. Pero sa agriculture, kailangan yan kasi nawawala yung agricultural extension workers. Ganun ba? Wala, kasi ginawa MAO, Municipal Agrarian Agriculture Officer. Oo. Eh minsan yung mga yun, mga sanidad hindi naman mga agriculturist Ganun? Nawala kasi yung BAEX, ang ginawa, Agricultural Training Institute. Oo. Nawala na yung standardization nationwide. So wala, iba-iba na. Iba-iba na. Kaya tama yung ginasabi, yung ginagawa ni Sen Oo. tungkol doon sa jail Standardize na management. natin. May bago naman daw ini-standardize doon sa Department of Agriculture. Meron. Meron? Oh, yung infra. Oo. Oh. Magaling yun. Standard na? Oh, Ano? hindi, kasi USEC na siya. Oo. R.A. Perez. Oo. Ang Hindi ko naman maintindihan doon sa mga pointing mo. Nag-iusik na ba si Ari doon? in charge of ano? Bagong Nasa talagang Farm usik. to market. Farm to market. Si Ari, ba? Siya. Eh, may issue na nga sa kanya doon sa DPWH, Di doon ba? sa contractor. Lilipat naman doon sa So DA nandun na na. ganun din. Infra. So ini-standard na ni daw. Standardized. May nag-i-standardize na daw. Yung standard ba ng DPWH, iba doon sa standard ng DA? Ha? Parang hindi Pagdating- dapat pero pwede. Hindi Pagdating dapat. sa pag-aayos o paano? Depende Hindi ko sa maintindihan eh. Di ba, nag-resign ka na ron dahil sabi mo, baka merong whatever. Eh, lipat ka doon naman sa kabila. Eh, mukhang tapos matindi. hawakan mo yung infra din. Parang Baka ganun ang sabi mo. Matindi backer talaga nitong si Ari. Hintayin mong ni Congressman Leviste yan. Naku, ay Call out, call out. pag-uusapan natin yan at iba pa. Kailangan muna tayo mag-break Ayun kasi mali. Kailangan natin mahaba ang kausapin ating yung ang ating linya ng mga advertiser. Ang oras po natin alas 9:30 in punto. Good morning Pilipinas! Ako, ang sarap po ng usapan dito pero kailangan na po namin mag-on-air. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Live na live po kami ngayong umaga sa executive session. Kumpleto po ang barkada sa Sirisa. Siyempre, andito na po yung ating pinakiintay dito. Walang iba, Ombudsman Boy Rimulya, Senator J.B. Sito, Congressman Jonathan Leonard Cruz, paring Eda Beer at paring Pao Camino. Good morning, boys! Good morning. Bati ka muna, morning, Ombudsman, good kasi morning. inaantay ka ng mga morning. listeners Magandang natin. Magandang umaga po. Magandang umaga. Yun, mukhang kaka-exercise Happy mo na. Saturday to all of you. Pinabati ko yung kausap ni Kong Jonat kung sino ka man. na lumalabas pa. Pinabati ko yung kausap mo kung sino man siya. English ba? Hindi, binabati ko yung mga nanalo sa National Press Club. Teka. Kung sa mo magbibigay ng balato sa'yo? Hindi. Pawi, English ba? English? Meeting eh. English. Pag English, iba rate doon. Chairman nga doon ng PGMN. Progressive Group Movement natin. Ano ba NGO ang kausap? Baka legit. Congratulations kay Napartilis Apa Yubanco at saka yung mga nanalo sa And National Press Club. Press Club Director. Director. Ay, ba? Direct. Bob, Siya bigat. pa. Ganon. Boss Hindi, Aya. nag-mix Nag-mix. Ikaw, ang Kuya salamat Aya. Panalo. Ay, ito pala, kuya. Ang buhay ka. Muhammad Apa Yubanco. Muhammad Apa Yubanco. Ang bigat. Yan. Ang bigat. Direktor, ano? Direktor. Ang bigat. Direktor ng National Press Club.
Rab, ha? Oh, congratulations. sa mga Parin Paul nanalo, din, ha? panalo eh. Panalo ba? Paul Gutierrez? Paul Gutierrez. Panalo, Yun, panalo. oo, Panalo yun. ka rin, ah. Paul. Good morning. Long time no see, Congratulations sa inyo, ha? Congratulations, Paul. Oh, pero pag-usapan na natin itong matagal na Pasalamat nangyari lang ako ito. kay sa Nueva Ecija ulit, kay Sergey Bin at sa Kapinpin Brothers. Oo. Very influential, pinag-lunch niya kami. Salamat sa Buro, sa Tinumis at lahat ng hinandaan yung Novo Ecija. May dalang puro. May dala May ako. dalang puro. May dala ako. May dala Ayun. ako, ha? May milagro pala yun. Babay-sabisan. Hindi, alam niya, inaantay kayo. Sabi niya, nagdala daw siya para sa iyo. Every 2 years dumating yun. Every 3 years. Ah, 2 years. 2 years na ba? 2 years. Sabi niya kanina, Kumbaga sa ulan, bisik-bisik lang to. Bisik-bisik. sabi niya kanina, nagdala daw siya. Akala daw niya hindi ka na darating, kaya nagdala Oh, ka ng hindi. puro. Yung Bago mag-umpisa show, sabi ko sigurado ako darating si Ombudsman. Yeah, kita mo naman. Yung bata mo, inaanak mo, ha? Ombudsman, ha? Talaga Kanina naman, papasok oh. tayo. Sabi mo sa akin, pustahan tayo, late na naman si Ombudsman. Alam ko naman yung Napakawalang yan ito, inaanak mo. Pero ito yung dahil issue, mainit na issue to ngayon itong sa yung progressive ano ba? Hindi, Peanut Gallery Media. Peanut Gallery. Media. Talagang siyempre at yan ay may trabaho naman ng NBI. Bahala na later on. Wala naman tayo sinasabi na kinuhusgahan na natin pero at least makita lang natin nandiyan naman nun. nagtatrabaho ang NBI. Of course. Director Melvin Matibag. Yes. Ah, Anong kaso dyan? Grave threats? Tsaka cyber... Parang Cyber. marami yan dahil cyber. Cyber. Yung internet, yung Extortion. Walang batas sa extortion. Sa revised penal code kasi, walang crime na extortion. Walang crime na Kaya extortion. grave threats yan eh. Grave threats, tapos Threatening to publish, di ba? Threatening Yes. to publish. Threatening to publish, tapos cyber crime kasi yun Hindi. naman posible. Kumuha siya ng pera eh. Ha? Kumuha siya ng pera. May pera dala. Allegedly. May pera dala. Pero Oh. between Sino may private... dala na pera? Hindi, inano eh. May budol eh. May budel eh. Budol money. Hindi, dinala ng mga NBI. Budol money nga. Meron Kaya natin magaling ibabaw. talaga yung tunga turbo eh. Magaling yan. Ito na Dalawa naman na. to, ito na naman to, si- Turbo Tigil mo na. Chicago Group at saka itong PGMN. Hindi, ito lang. Ito. Itong issue na to, it's not an issue of press freedom. Because, Definitely not an issue. according to the facts nung case, allegedly lang naman lahat to, di ba? And of course, yung nahuli, si Mr. Mabanta and his associates should be considered as innocent until proven guilty. Ano yan, di ba? Southridge graduate yan. Hindi ko alam eh. Kung Southridge yan, high school. Pero Ba? Southridge? Opus Dei. Opus Dei School? let's not mistake this as an issue na curtailing press freedom or Malayo. the press is under threat. Given the circumstances of the case na merong allegedly sinasabing video na hindi namin ilalabas ito hanggat may ganitong kapalit, allegedly. Oo. Ang tawag dyan, di ba, kung ikaw ang tunay na media, kung na-develop mo na yon at na-vet na yung Istorya na facts, yan, istorya ilalabas mo na lang yon. May part 1, part 2, part 3. Kasi kung confident ka naman ng totoo, bakit mo kailangan ibenta yung sinasabi mong expose that will bring down this Allegedly, party? Allegedly. Lahat to allegedly. Oh. Lahat to allegedly. Sabi mo, definitely. No? Hindi, allegedly. Kanina, open tayo. Sabi ko, Kanina, walang Lahat to allegedly. Confident ka kanina eh. Sinasabi Kanina, ka bilang kung site, sabi mo, definitely. Ano sinasabi mo kay Franco Mabanta? Hindi, allegedly naman to. And number 2, let us not consider yung mga ganitong organizations as legitimate media outlets because legitimate media outlets are... Do not do this thing. Do not do this thing. They just publish. They just Accountability publish. talaga. Yes. Oo. Ang mga legit na and media. siguro kayo, Mr. Mabanta, siguro Kaibigan mo I yan, di ba? fear. Kaibigan mo Hindi, yan, di ba? hindi ko kilala. Never ko siya na-meet, never ko siya Yung abogada. nakausap. Hindi mo kilala yun? Hindi Dapat ko siya sabihin- kilala personally. Hindi ka Kilala ko napunta sa siya. kahit anong function nun na Hindi. nakashoot Wala. ka, gano'n, Wala. naka-3-piece shoot. Pero kasi sana safe siya kasi Safe? sa Bakit naman niya magiging yung mga post niya na tito, tita, pare, friend, good friend,
yung mga post niya is bringing these same people down with him. And sana safe lang siya. Kasi alam mo, Ano yung Tito alam mo, Bawet? hindi mo na Ano maalis sabi? yun. Hindi, Kasi ito alam na kasi natin to. linelabel mo eh, Alam di ba? na alam ni Ombudsman to, alam ni Sen JB to. Hindi lang. Ako talagang di mabenching ko yung tatawag sa'yo ng my good friend. Hindi, kasi nga sasabi, Kasi pang sinasabi best ano yan, friend. pang market din yan ng kumpanya yun. Oo, pero ganun Kaya nga nung laging may kaya nga ganun. nung kasal niya, lahat ang dami kinuha din ako. Senator Mig Zubiri, San Angara, si Mayor Iscupa. Kumbaga pang front niya yon. Pero it doesn't mean na may kinalaman kami doon. Kaya lang politiko Yeah. ko Show of force lang ha, show of force. Kaya nga I wish for his security kasi yung the way he acts in public ngayon nasasabit siya, sana itong mga tito-tita niya hindi magalit sa kanya or hindi niya isama pababa. Yun lang. Pero congratulations sa NBI no sa kanilang magandang operation dito. Talagang in-entrap nila, sinundan. Ang ganda nung ginawa kay NBI Talagang Director trabahong Matibag. abogado. Yung ganun lang yun. Congratulations kay Turbo Brad. Yes, kay Turbo Brad. Tigil yun. Kaya lang wag lang sana palusutin yung isa dyan. Yan. Yung Lawrence Tan lang, nakita ko talaga, yun lang. Pero congratulations pa sa NBA sa lahat. Ayaw lang natin na yung mayayaman Kami makalusot. dyan kasi kinuha na namin yung digital footage na. Yung Ayun. footage ng Channel 7. Ganun na And, yun. we will call them their attention. Saka yung basic lang naman doon, Tsaka sana i-blur. magkaroon ng inventaryo kung sino lahat yung nandun at sino yung nakawala. Yun lang. Ang ayaw, Ano lang, so tatanong namin. ba't Pero, hindi- of course, Equal nagsalita naman justice si... lang. Ano yan eh, ang narrative kasi dyan, parang nagwala yan eh. Parang he was Intoxicated. very arrogant. Yes. Aggressive, Very aggressive. At saka yun naman, kung sakali may nakita tayo doon sa video na merong ganon, merong nagwawala, muntik, Tsaka alam ko may hinamon siyang NBI muntik agent. mga That's sugurin what I know. Si Director. Director Matibag eh. Oo, tsaka hinamon niya yung NBI agent. At saka may lumabas na balabebis doon sa likod. Yan yung pinaka-importante ron eh. Yes, sir! Ano, babies? Balabebis eh. Ano suot? Naka-reddish eh. Reddish. Yung tanong mo. Ito na naman tayo. Oh, namanipis eh. Pero ano yan, it's not funny in the sense of human trafficking angle. Yes. Hindi So, nakakatiyala. ang tanong ko lang is that ito ba, kasi merong nababanggit na yung mga umiinom lang, wala namang kinalaman, okay lang yung pakawalan mo kung talagang dapat pakawalan. Pero yung may balabebi sa likod, nasa loob ng kwarto, tingnan natin kung sino yun. Yan lang naman eh. Sa atin lang, equal justice. Equal Na justice. kahit na pag mahirap kasi, kulong agad. Oo. Pag mayaman, Pag mayaman, nakakawala. ba't naayos? Hindi Yun lang. naman tama Dapat, yun. dapat kung nandun, dapat kasuhan. Sa akin, basic yung inventaryo. Sino ba yung nandun at sino yung nakawala at bakit? O, yun lang. Na siguro naman na yan ay matutugunan ni Director Melvin Okay, Matibag bigyan ng dahil congratulations sa mga gandang operation sinabi naman niya, niya na yan naman Maayos bukas naman naman sila na silipin niyang insidente na yan. Basta okay ano yan, naman. maayos na magtrabaho. Basta ito nga Basta sabi nga turbo, ng mga maayos. Yan sinasabi dito. Wag nga, Lumalakas yung mga ano. Oo, kasi ito nga sabi, Malakas na malakas. sabi nga nandito, Malakas na malakas. good job Matibag. Ayan. Yan. Kaya binaba... Hindi matibag ha? Hindi matibag. Dito mo, dalawa na yun, back to back. Kaya Back to back. Back to Pero back. masusunod yan. Meron pa, may back to Hindi, back. mahilig talaga sa back-to-back to mga ito. Ito na naman. Ano, turbo. Back-to-back nga eh. Back-to-back. Maayos yan. Yes, sir. ito, maiba lang ako ha. Maiba lang ako. Turbo. Maiba lang Pero ako. ulit, bago ka pumunta doon, habang nandito si Ombudsman, ulitin natin yung tungkol doon sa ginagawa ngayon ni President BBM sa Cebu. Yung ASEAN, yung dalawang kasi yung tungkol doon sa Agreements, dalawang agreements, ano? Oo. energy sharing system. fuel sharing system. At saka yung tungkol doon sa ASEAN Center Maritime for Center. Maritime. Akala ko, Center. uulitin natin dahil nandito si Ombudsman. Yung pagre-resign ni R.A. Perez sa DPWH, as in-appoint naman doon sa DA. Ay, hindi. Infra din ang hahawakan. Ikaw naman, no? Yung USEC na Vince Dizon, Oo. na Secretary ng Public Works and DA Transportation, nilagay sa DA to handle the infrastructure Farm to market budget road. also. And other infra. Maganda. Ito lang. Interesting. Something to watch. Yan. Closely. Yeah. Very closely, Mr. Ombudsman. Ito lang ha, maiba lang tayo sapagkat nagiging issue lang ngayon sa ating mga kababayan. Nagte-text, may nag-text din dito eh.
tungkol sa una sa kuryente daw, grabe, medyo nasasaktan at napupuna po ngayon ng ating mga kababayan yung sina-charge ng mga private utility companies doon sa kanilang bill. Sapagkat napakalaki, lalo ngayon summer, ang daming gumagamit. At isa pa, ang binatikos ng ibang mga tao nagwawala kasi daw umaalma itong Meralco. Pasensya na, Joe Saldarriaga, kaibigan natin si parin Joe. Pero umaalma yung mga ibang kababayan natin dito sa reklamo ng Meralco na nagsasabi na dapat daw pigilan yung mga naglalagay daw ng solar panel na girilya. Sasabi, guerrilla solar setup. Naglalagay lang sa bahay ng solar panel. So, yun nga, ito nga yung tanong dito. Yung hindi accredited, yung mga bakit hindi maayos. kahit na, ang point dito, bakit kayo nagrereklamo? Sa generator. Precisely, di ba? Bakit nyo rereklamo kung ang tao gusto niya magpalagay At ng makatipid. solar panel sa kanya na unregistered daw yung rooftop system? Required ba? Na i-register mo ba yung iyong rooftop system? Hindi naman na require yata sa batas. Bakit tingnan nyo lang uli, Meralco? Gawin nila libre kuryente. Wala na maglalagay na solar. Di ba? Kasi Tama. mga kababayan O kaya natin. gawin ng 1 Murahan peso nila. per kilowatt hour. Wala Ay, na magkakabit na solar. Hindi ba? Kaya lang mga tao nagkakabit ng solar tapos magreklamo Huwag na ng mga sila isa umalma dyan. Ha? Co-generation na ngayon, tinutulungan na sila dyan kasi Cogeneration. kulang ang power ang power natin. Kulang talaga tayo. kulang. Huwag na sila magsasalita ng ganyan. Tsaka ano Mabuti pa. Pabayaan na nila mga nang gusto Baka abutin maglagay. sila ng ng hirap ng audit ng ERC tsaka ng iba pang mga Kung mag-audit agencies. yung ERC, makikita nila dyan. makikita yan. Lalo kayong masisilip doon sa cross-ownership dyan. Ba't kayo pumapalag doon? Distribution lang kayo, supposedly. Oo, parang sinasabi nitong nagsalita yung Meralco Vice President. Huwag na sila magagalit. At utility- ang mga tao nagko-cope na lang sa crisis. Hindi ba? Let the people cope with it. Tumulong na lang Kung kayo. gusto nila makatipid at maglagay ng Kung concern solar nila panel, pabayaan nila, di na ba? mababa ang standard na solar, risk na yan ang nagkakabit. Kung masisira appliances sila, risk na yan. Pero babayaan nila. Pabayaan lang nila yan. Huwag na kayo makialam dito. Ang ipaliwanag ninyong mabuti. Hindi naman nagbebenta sa labas yan. Sariling use yan eh. Tama. Oo. Ay paliwanag ninyong mabuti. Hindi naman deep well yan. Hindi naman bawal Hindi, dapat masama yan. dito kasi sinasabi pala, guerrilla setup daw dahil hindi nakarehistro. Sus, pabayaan Ano, papaalam nila ka para magkabit na Hindi. solar? Oo nga. Anong gusto mong regulatory capture na naman? Pati yan? Under Mahiya the, naman sila. Oo. Meralco, mahiya kayo. even Yan na. Oo. even under the EPIRA law, mayroong provision for cogeneration. Di ba? Yes. Bakit Yung EPIRA law is already faulty. Kaya nga ginawa ano na yan, yung- problematic na yan. Problema na ho na magkakabit yun. Huwag yun naman pakialaman. Pati ba naman yun? Papakialaman nyo Tsaka pa. tama si Ombuds, kulang na nga ang supply natin eh. Ito yung Tinataas makakabawas. sila ang presyo. Makakabawas sa load Oo. sa ating mga grid. Sa atin, Ang ginagawa niya, tulog yan. nagbabago ng bahagya ang demand. Konti lang yan. Oo. Konti lang yan. At sa sakit ng makakasakit singil ngayon, hindi yun naman masisisi ang Pilipino kung magkabit ng konting solar para lang mabawasan ng konti yung kanilang bill dito sa mahal. Kung ako, Meralco, at yan ang pinag-uusapan yung tungkol sa renewables, dapat nga nilang tignan kung ano yung ginagawa ng mga kumuha ng mga renewable na mga franchise at saka naggawa ng mga renewable farms na hanggang ngayon, consumers ang ang nagbibigay ng kanilang benepisyo. Kasi may fit eh. Oo. Feed-in tariff. May feed-in tariff eh. Dagdag yon sa ating sa mga consumers. Hindi, ito gusto kong tanungin sa'yo. Paano yung mga binibigyan ng franchise na malalaki na mga solar na hindi naman natutupad? Paano yun? Hindi natutupad. Hindi lang Tapos yun. nabenta pa. Kumita pa. Nabebenta. Nabibigyan pa ng feed-in tariff ka. Oo. Yung feed-in tariff po, yan ay dagdag sa ating mga bills. Tayong lahat, hindi lang naman yung Yung gumagamit ng regular electricity. tayong lahat ay nagbabayad tungkol dyan. Tapos hindi naman niya tinutupad. Naging congressman pa. Hindi, yun ang problema ng business of monopoly. Yes. They become too greedy. Pag Monopoly kasi monopolya, yan ang business na yan eh. Ito Monopoly yan eh. electricity. Public utility yan eh. They become too greedy. Kaya kahit ano na lang gusto nila. Kaya yung ERC, kailangan tignan nila ng mabuti. Kasi ano yan, tsaka if you look at the way that electricity is built, the more you consume, the higher you pay. Yes. And the rates are higher when you consume bigger.
Oo nga. Dapat hindi. Dapat baliktad nga na. di Iba ba? iba yung ano niya, Kaya hindi increase. makasipa yung mga manufacturing natin. Hindi, kaya nga hindi umunlad yung Pilipinas. Sobrang mahal ng kuryente. Di ba? Sobrang mahal. Number one ng problema Let the yan people ng cope with investors. it. Oh. Yan ang number one reklamo. Number one na ng investors yan. By the way, ano ba nangyari doon sa nuclear? Di ba meron Wala pa tayong nga eh. usapan? Ano bang what's happening with nuclear? Alam ko si supposed to be. Congressman Marco Wangco ang masugid Meron na ng Philippine- tagatulak niya, Kaya di ang ba? problema, Mark is not the best messenger anymore for nuclear power. He's not the best advocate because he is too passionate Oo. that people who are interested in it are turned off by his by all-consuming passion. Oo. Dapat reasonable ka makipag-usap when you Oo. advocate something. Tama. You cannot be unreasonable. Hindi pwedeng awayin lahat. Hindi mo Hindi pwedeng pwede. awayin Dapat lahat. ano, convince mo Pero- na He has to take stock of his position. We admire the zeal Advocacy. by which he advocating nuclear power. But you have to play it right. Oo. Hindi pwedeng And work lahat ng with this- tao pagagalitan mo. Work with Tama. the system. Pero ano naman, di ba? Is a good proposal. Siguro ba? No, the president has already signed into law yung Philippine Atomic Energy Act. Meron na yan. Okay. Ang pinag-uusapan na lang ngayon yung tungkol doon sa implementing rules. Okay. Wala pa rin. Wala pa rin hanggang ngayon at saka yung pag-nominate o pag-designate ng Director General for Atomic for the Sana nga, Philippine ano, Atomic. Sana magkaroon na. Dapat Sana ayusin magkaroon na. tuloy, long overdue na. Ano mo nakakalungkot overdue. Just give you a history. Yung ating Bataan Nuclear Power Plant, Yes. no, na ang twin plant niyan, yung Cory 1 Yes. ng Seoul sa South Korea. Korea. And they have more than mga 28, 35 Na ganong nuclear power klaseng plants nuclear na. power Ilang plant. megawatts yan? 600? 600. Yung, Wow. Tsaka, ang laki Ombudsman, niyan. ang kauna-unahang nuclear power plant ng Korea, twin plant nitong Yes. atin. Ito ganun ba? Yes. Sila, 20 plus na, tignan mo naman Tumatakbo ang Seoul pa. ngayon. Alam mo ba't natatakot tayo? Napaka-industrialized na. Oo. Ang- Yung mga owners ng buildings, Naglalagay na ng naglalagay na lang solar. Naubusan na silang Pero kliyente, hindi pa rin no? eh. So, kulang talaga yung supply. Sila pa rin Kaya eh. nga mataas ang presyo kasi kulang ang supply. Alam mo totoo yung sinabi mo, Ombudsman. Alam mo kung bakit? Sa dami na ng solar na nakalagay sa bubong natin, ang sabi ng NAPO, baka daw magkaroon pa tayo ng brownout. O yan ha. Yun ang patunay na kulang talaga ang supply, di ba? Panahon na yun, ang init-init na nga. Tapos mawawalan pa tayo ng kuryente. Kulang ang supply. Pero hindi tayo kulang ng advertiser. Kaya kailangan muna tayo mag-break para yung supply ng advertiser naman natin tuloy-tuloy. Mag-break po muna tayo. Ang oras po natin, alas 9:56 ng umaga. Ang 24 Good morning Pilipinas. Nagbabalik ko yung programa Executive Session live na live po kami. Huwag po kayong bibitiw. Huwag mamaya kasabot kalahati ng umaga. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Siyempre, dito ba po? Live na live. Walang iba. Ombudsman Boy Rimulya, Senator J.B. Ercito, Congressman Jonathan De La Cruz, paring Eda Beer at paring Pao Capino. Good morning, boys. Good morning. Ito na. Nagte-text na. Sabi ni Lailani at Wake Church. Dito sa US, you don't have to register para maglagay ng solar. Ito naman sabi naman ni Tears of Red. Nagsabi lang po, may nagsabi na kapag may solar daw yung bahay, tinatanggal daw ng Meralco connection nila. Oh! Totoo kaya yan? Hindi naman. Hindi naman totoo Sel yan. Suliman, Hindi naman gusto totoo mag-solar ngayon. Grabe kasi ang taas ng kuryente. Dumoble ang bill. O, yan ang sinasabi ko, di ba? Jopel Donato Real, good morning. Sabi niya, wag nang pakialaman ng Meralco to. Sobra naman. Alex Soliman, kinakabahan ako, sir. Baka daw mapadala sa brownout. Yan ang nga sinasabi natin eh. Andrew Oti de la Cruz, Rhea Namora, Lucena Gargar, thank you po sa pagbati. Benito Magallanes, gabi-gabi daw, brownout daw sa Victoria Tarlac. Totoo ba? Brownout? Ano yan? Actually, ang dapat nga ma-encourage, magkaroon tayo ng access sa solar panels tsaka inverters. Para mabawasan mga yung off-grid areas ng Pilipinas, Oo. magkaroon ng sariling kuryente. Ano Kahit ba walang- yung mga Ano ba yung mercenary? inverter? Ano ba yung inverter na yan? Ano ba yung Inverter, yan yun. Yung galing sa solar convert, panel. para ma-harness mo Oo. yung ang solar power papunta ng alternating current. Oo. Yun yun, inverter yun. Ginagamitan ng inverter. mag-iipa Ngayon, pa, oo. pag may access pa sa batteries, Oo. yung off-grid talagang magiging 100%. Pag sinabi mong off-grid, ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng Wala Meralco. lang service. Isa ka na lang. Wala Kaya mo, service, oo. buhay lahat ng appliance mo. Oo, oo. Hindi, Bawa kasi ang problema ng Pilipinas, Oo.
puro electric cooperative na inefficient eh. Yes. Oh. Di bayaan mo na. Probinsya lalo. Hindi. Oo. Ngayon sasabihin ng Meralco, babawalin mo. Loko ba sila? Hindi, ang in other Loko ba sila? in other Oo. provinces, Mahal ang kuryente nila, kaya nga hindi tayo umaasenso. Oh. Sobrang mahal ang kuryente sa Pilipinas. Alam mo. in other provinces, lalo na sa mga island Wala provinces, gusto mag-invest dito. Oh. mayroong microgrids. May mga microgrids, and that is essentially solar or wind. May microgrids na Basta ngayon. wala kang franchise, own use, ano ba gusto mo? Magkaka-franchise ka para sa sarili mong use? Oo, di ba? Parang ano naman yun, pati ba naman Basta yun, papasukan importante mo lang pa. doon. Isusubo mo lang yung pagkain, kailangan sila pa magsubo para sa'yo. Hindi, Ay, kumbaga magandang panggamit analogy yan, lang. di ba? Parang ganun ang mangyayari, di ba? Hindi, kung ako Meralco, si na Joe, Oh. kung halimbawa si na Joe, Joe, kawawa tutulungan ko Joe. pa sila Oh. na magkaroon ng ganun Oh. kasi Para ma-relieve ka, baka bawas. makakabawas sila at Oh, saka sa yung grid. kanilang ma-extend nila yung kanilang services to other areas. Oo. Even in the metropolis. Doon sa mga malayo-layo, mga Oo. missionary Pwede nilang areas. Missionary, Missionary areas, di ba? Tumulong pa sila, Oo, tumulong na Pag sila. dito, kaya namang kumuha sa solar, na dagdag, Pinifinance makatulong. natin eh. Kasi saka yung mga island provinces. Yes. We should start looking at solar Oh. as the alternative sa island provinces. Meron, microgrids. Tama, meron. no? Kasi Meron. wala nga, kamukha for example, lang sa Batanes, ang power doon, diesel. Nako. Tsaka ang the solar power should be owned by the state. The state should invest in that. Malaking bagay yan eh. Solar Problema, power at saka yung mga hindi batteries, na, mga wala batteries. nang pa- Batteries, yung batteries wala ang nang, importante papel ngayon. ng gobyerno, di ba? Inalis na lahat, di ba? Yun ang problema. Diyan oh. pwede pumunta Maharlika Fund. Maharlika Fund can Yes. do that. Ah, Can do mahalin that. ba invest? Sila. Na. Or At through a least in the batteries. Or through a Batteries, solar yung- company. Yung battery, yung battery workout. Kasi yung solar, marami na yan. Pero yung battery ko, konti yan. Oh. Alam Yung mo, pag-ayos ng batteries. Oh. Paring Ed. baka gusto mong sabihin yung kaibigan mo, parang Jonat eh. Sino? Si Attorney Beetle Lichauco na nakaupo sa Maharlika. Wala na. Wala na si Beatle. Wala na? Wala na. Nagbago na yung director. Ah, yung composition nagbago na? Nagbago na yung composition ng... Okay, sino na ngayon? Iba-iba na eh. May mga grupong bankero. Naku. Ah? Diyos ko po. Bankero? Oh, mga workout. Bankero o pero ang hindi nagbabago, yung pag-aayos ng EDSA hanggang ngayon, traffic. Oo nga. Oh, mantindi. Hindi ko maintindihan kay Secretary... Matagal Yung na time natin eh, panahon. sinasabi. Sabi, saka na. Ha? Matagal na natin sinasabi, ang gawin niyo yan, kung 30 kilometers yan, kumuha na lang kayo ng 15 o 30 contractor. Oo, tigis ang kilometro. Tigis ang kilometro, Paano tapos na. Una, paano mangyayari yun? Eh, ang daming mga na-disqualify na mga... Hindi ko maintindihan. Kayang-kaya nila yun. Ang kausap yung nangyari yata- yun, isa lang eh. Ito na ngayon ang members ng Maharlika. Yeah. Oh. Sino yan? Siyempre, ang chairman si Derek Go. Oo. Rafael Consing, vice chairperson. Well, Lynette Ortiz, Land Bank of the Philippines. dati na yan. Michael De Jesus, DBP. Rolando Peñaflor, Yeah, bago yan. Regular Director. Oh. Enrico Cruz, Independent Director. Bago yan. Sino yan? Stephen Anthony Cunying, Yan. Independent Director. Bago, mga bago And yan. Roman Felipe S. Reyes. Pati si... Wala na pala si Beetle. Wala na. Pati si Manny Reyes, gusto na lang umalis dyan eh. Ganun ba? Hindi, siguro for purpose of transparency, sana mag-publish din ang Maharlika Fund noong Saan nila dinadala yung kanilang pondo? Sana i-publish nyo lang para malaman din ng taong bayan. Saan nyo ba in-invest itong mga Pondo. pondo na to? Hindi lang yung... Banks talaga should be made to account to the country. Hindi lang yung hindi lang yung Maharlika. Pati lahat ng GOCCs, no? Especially Saan itong nila pinapasok? Investments. GSIS, The diba? banking industry should have a corporate social responsibility that actually follows the rules. Yes. Oh. Kasi sila actually nag-skirt ng rules. As a matter of fact, enabler nga sila dun sa maraming mga nangyayari. Laundering. Ito laundering. Sila? Enabler ang banking Enabler system. sila. Yes. Tama, dapat maging transparent. Investment ng mga Yung GSIS, ang malaking GSIS, di ba? pondo nun. Simple lang eh. Magkano nyo Dapat ipinasok yung malaman pera? natin. At magkano na ngayon? Hindi, ito yung isang tingnan natin sa mga bangko. Oh. Yung mga pera nang namamatay, Oo. yung mga pera ng mga naiipit o kaya nakakalimutan, saan nila nilalagay yan? Yan. Kasi dapat yan, legal principle, escheat yan in favor of the state. Oo, tama. Escheat dapat yan. Oo nga, no? Oo. Dapat siya ma-audit lahat ng bangko for that. Naku. Dapat Sino mga mag-turnover nagde-regulate ng BSP dapat, di ba? BSP. Dapat i-require nila. Dapat. Oh, di ba? Require mo yung mga bangko. Oh, diba? Marami yan, ha? Marami yan. Alam mo, Marami yan. may karanasan ako dyan eh.
Yung sinasabi nila kasi na maliit lang naman pero pag dormant, Yeah, 1 year, dormant account. pagkatapos after another year, hindi, sasabihin nila, nagpadala kami ng notice sa'yo. Pag hindi ka sumagot, Sumasagot. Yan. kukunin na yun. Wala na Hindi, yun. we will debit a certain amount every month. Every month, Hanggang maubos. Hindi, pag below, kung below minimum. maintenance balance ka. Pero kapag 1 year na dormant lang yan, susulatan ka daw. Eh, madalas hindi naman daw natatanggap noong hindi naman daw. Ayan. Hindi, dapat Pag talaga. ilang bilyon yun nakukolekta na yun, ha? Kaya nako. Bati lang tayo sa ating mga kaibigan sapagkat nagbo-monitor sa atin si retired Police General James Brillantes, mga doktor namin sa PNP, si Police Colonel Rolly Onopre, General Matthew Bakay at General Aris Pestaño. Good morning. At nagbo-monitor din sa atin si Napolcom Vice Chair and Executive Officer Ralph Kalinisan. Good morning, boss. Ay, Magaling yan. Yan, magaling yan. Executive magaling Director yan. Ralph Oo. Kalinisan. Yan ang pag-asa ng PNP. Magaling yan. Diba? Kasi magaling yan ang dumidisiplina dun sa mga rogue cops na tinatawag eh. Yung mga naliligaw na landas. Yung naliligaw Yan. ng landas eh. Buti pa yung Napolcom, kumikilos ha. Sana si IG rin. Ay, wala ako sinasabi. Napolcom lang binabati ko. Hindi, ang kumikilos pala sa IG, ang PP Committee. Dalawang kamay. That's ang PP Committee. I have two left. Hindi, pero magaling yan si Ralph. Magaling malude pag Pasko, dalawang kamay. Merry Christmas! Hindi, ano yan? Masalot siya. Pagkatisan dito, Yo! open palm. Open palm policy ha? Doble sahod. Si Ralph nakilala ka Alam mo ba yung ginawa ng IG? Pasok sa restaurant. Libre. IG. Nung pa uwi, may sukli pa. Ha? May take out pa. May take out pa. IG yan eh. Daddy style. Sabay Police. ano ang ombudsman? Sabay kaway. Kabise. Thank you, kabise. Tawag na kayo. May kailangan kayo. Kung may Good morning, kailangan din. kayo. Good morning, Batch Lia 23, si Toto Arboleda ng Lasal. Good morning din sa inyo. Pero Salamat sa pag-monitor. ano ba? Vice Chairman ba? Vice Chair Executive Officer. Ralph Kalinisan, congratulations ha. In fairness ha, talagang mahusay at yung mga Oo bukulokong naman. pulis, nadidisiplina ni Napolcom. Oh, Yeah. Mabuti pa si Ralph Kalinisan. Pero, no, you have to give it, Pero maganda rin yung relationship nila niya. Yeah. Ni John Vic. Oh, you have to give credit also to parang yung relationship PNP. ng Inspector General tsaka ni DILG-SEC. And the restaurant owner. Si Ralph, De- kilala ko yung 20 years Okay, ago. okay naman. I think as a whole, yung PNP, Napolcom, and DILG secretary, okay naman ngayon. Oo, maganda, unlike before, maganda ha? synergy, maganda Unlike synergy before, nung ngayon, panahon ano? ng mga ibang mga Kanya-kanya. Halimbawa, Adversarial. Tore. Yun lang administrasyon na yun, nagkagulo na eh. Oo, medyo magulo yung Magulo yung, pangyayari. at yung ano na yan. Hindi, grupo maganda na yan. ngayon sapagkat lahat ngayon na-anticipate na. So, very, very, maganda. Very active si Ralph eh. Proactive. Kalinisan. Maganda relationship. proactive. Tama. Yes, si Sec John Vic kasi nagsasabi na si Sec John Vic maaga pa lang, ito, kailangan Hindi, tsaka ayusin nyo na ito. Ganun. May guidance Napol na. ko magkakasama na nga sila doon. At saka siyempre ready naman lagi ang PNP under the leadership of Chief PNP Jose Melesio Nartates Jr. Laging 1 week ahead na. Nakadeploy na sa ASEAN eh. Kompleto na 7,200. O yung mga pagkatapos magpahinga na kayo ha dahil alam ko sigurado puyat at gutom kayo Again, ng ilang congratulations sa ASEAN, no? Yes. Noong una sabi nga natin, skeptical tayo kasi crisis kayo, pero very productive. At yung communique na sinabi ni Kong Jonat na ilalabas, napakaganda, yung pagtutulungan, lalo na sa supply ng petroleum at syempre more important for the Philippines yung freedom of navigation, yung sentro, no? Dito itatayo, Yung no? ASEAN Maritime Center. ASEAN Maritime Center dito sa Pilipinas itatayo. So, congratulations sa ating pangulo, no, for spearheading lalo itong dalawang issue napaka-importante at pagtutulungan ng ASEAN countries. Pero ito on the economic front at kailangan natin pag-usapan, naglabas na ng datos ang Philippine Statistics Authority
as well as ni-recognize na rin ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. 7.2%. It's a Inflation. the inflation rate is 7.2 2%. and the GDP is 3% lang. 2.8%. Yeah, mga 3%. So medyo marami po tayong challenge ngayon lalo na sa inflation. Super challenge. Marami lang pero ito linawin lang natin no, yung issue po sa inflation ay hindi lang naman po ating na-control yan no, sapagkat ito po ay hango na rin sa nangyayaring gulo doon Imported. sa Middle East ano. Pati ito pero itong GDP growth na 2.8 ito kayang gawan ng paraan to kung Jonat Ombudsman ano. At ang Kailangan number ayusin. one na Ayusin. sinabi at least ito boss makikita yun naman ito doon sa sa report hindi ho to galing sa amin, hindi ko kami nagsa-imbento nito. But ang sinasabi po dito is the push for the infrastructure program of the government is important wala nga in pushing for a higher GDP. Importante So ang yun. goal Problem, natin sige paring Ed, ang goal natin kasi ngayon for the second quarter, please let us push to the maximum Ilabas nyo na. extent yung Ilabas ating nyo. Ilabas nyo infra. na. Yun na nga, Ano? the best way to pump prime the economy is itulak mo yung mga In all. infrastructure project. In all yan, public works, transport, education, health, at saka yung agriculture, importante. Lahat yan may infrastructure Ang program. problema kasi ngayon, gusto nila lahat i-centralize doon sa central office. Ayan, Alin? yan ang problema. Problema. Yung mga Alin? bidding. Yung mga Hindi Matagal. implement. Kaya Ano ba? nagtatagal. Oo. Hindi, kaya Ano, nga- check beans. Hindi, I think ano naman ang Dapat, gusto siguro ng decentralize check beans natin. is para masigurado lang na alam mo na medyo ayos kung ng ang konti yung gusto ano, mong, di ba? kung ang gusto mong Ayun. kontrolin, yung corruption, Ayusin nyo. baka mas madali ang corruption pag kukunti ka usap mo. At least sa baba, ang daming tumitingin. Pag sinentralize mo dyan, baka kausap mo dyan, isang tao lang. Ibabaan nyo na. Pero alam ko pinapaspasan na no, naglalabas na kayo na sabi sa akin, Wala nga eh. nakakolekta ka daw, sabi. Di ba? Bilisan nyo na. Sabi Bilisan nga, last nyo. week di ba nire-release yung sa'yo? Wala pa. Wala akong problema dyan. But- Problema ko dyan yung implementation. Una-una, pumapalag yung mga locals. Execution. Yung mga suppliers sa local. Wala ba ba? Hindi ba Ito ba pinakamalupit babayaran? dyan, Ombudsman. Ise-centralize nila. Ang bidding, ise-centralize sa central office. Makakakuha yung mga malalaking kontraktor. Tapos isa-subcon din sa baba. Di Ganun din, nagdagdag ka lang ng layer. Mali yun. Ganun ba? Of course. Tingnan ko, tanungin ko kay Secretary Ganun ng nangyari. Public Works and Transportation, Vince Dizon. Oh. Pumayag na ba yung mga malalaking kausap ninyo? Ako wala akong narinig. Sabi ninyo, kausap ninyo yung mga malalaking contractors eh. Para Ang tanong ko, kumilos na. meron na bang pumayag gumawa dun sa ibaba? Malapit na magtag-ulan eh. Dapat ang paggawa ngayon tag-init, hindi pag tag-ulan. Dapat nasimulan na lahat yan. Wala, puro nakatenga. Hindi, pero meron na yata, di ba? Wala. Nag-release Kaya na. mabagal pa rin ang ano. Sobrang bagal. Siguro isang kailangan din ayusin. Ang no? mabilis yung pag-ikot ni Secretary Vince Dizon na merong media. Yun ang mabilis. Pero yung Naman, mga... kaibigan 15 natin daw. si Chick Vince, ha? May 15 daw, mag-uumpisa na sila. Oo, kailangan niya ikutin yun para makita niya kung Matagal ano yun ba ha, kung- kasi usually, December pa lang nagbibiding na yan eh. Tama. At ang Then, tsaka sayang itong summer. Sayang yung summer eh. Ngayon tayo gagawa Hindi, eh. sa kaya alam ko naglalabas na sila, naglalabas na ng Hindi, pondo. 15 Talagang lang. binubuhos na nila Ang lahat. isang dilema, Oo. siyempre may mga ano rin tayong mga dumudulog sa atin. Oo. Halimbawa, yung mga nabanggit Oo. no, dito sa flood control scandal. Oo. Pati pala siyempre ipipris yan ng AMLA. Lahat ng supplier nila, kahit tarpaulin, semento, Magiging callable hardware, on demand, yung lahat mga sila, loans. Pati yung mga yun, frozen din. So, ang Oo. daming libo ang mga accounts na frozen kasi nadamay sila. So, Oo. dapat dito sa mga Halimbawa, sa mga contractor, halimbawa na Ombudsman. pati yung mga para palang virus yun, no? Yung Pero ano yan eh? nila. Alam mo yan, binibigyan ka ng panahon para mag-file ng kaso. Pag na-file na yung kaso, specific na yan. Oo. So, mawawala na yung sa iba. Mawala. Oh, Dapat, wala na yan, Wala na yan, Dapat. oo. We shouldn't really harp on that because nung una, yun ang taktika ng AMLA. Pinapalaki nila yung gulo. Pero hindi na, iba na ngayon. Hindi na ngayon. Alam mo Hindi kung na yan. Ombudsman. Kailangan lang Dati iayos. kasi yung nakaupo dati dyan sa AMLA, medyo iba Ayun. yung agenda eh. Buti nga Kailangan lang napalitan. iayos. Napalitan. Kasi nung una ganun. So napaparalyze kaya sabi kong Yes. Jonah, dapat December pa lang. Nakabid nagbibidding na, nagbid na. Na-delay lahat kasi Ito pa nga isang- marami ang naapektuhan. Ito pa isang maganda yung malungkot Development. Si Ombudsman siguro alam ito. Alam mo yung Secretary Dizon, nag-identify pa ng projects na naandun na sa district at nasa region. Ready for implementation yun ha. Oh. Kakansilain pala, ilalagay sa district yung pondo. Sa central office. So hindi ngayon malaan doon sa baba.
Kung papasino, para saan gago. pa yung regional director? Para saan pa Precisely. yung... Precisely, that is the point. Masyado ninyong sinecentralize, Tumapagal. Secretary Hindi, kahit, Dizon. kahit i-RD mo na nila para isa lang ang kausap mo doon. Pero wag na nilang dalhin sa gitna. Dinadala nga sa central Dapat sa office eh. regional dalhin. No? Di lalong tatagal yan. Regional dahilan para transparent. Sa Para regional transpa- dalhin. Alam mo, pag sa I-open mo yung process. Ganun may dapat ang proseso sa region dyan. tsaka Para sa mabilis. district, Para maraming, mabilis. maraming Online. tumitingin. Diyan sa central office, diyan mas madali magkaayusan. Kasi ilan lang kausap. Ilan Dapat lang may ang kausap. dedicated channel sila sa online ng bidding Oo. ng DPWH sa region. Sa region. Dalhin mo na nila sa region kung may problema. Ang isang nakarating na balita sa akin lang is medyo sobrang dami ng nire-require daw na documentation ngayon. Parang sobra. Kasama na nga yun. Parang Kasama yun dun sa... napakahirap na Ang malungkot lang talaga dyan, sinasabi ni kung iba lang yung papeles pa lang, hirap ka na di ba? sinasabi ni Birthday Boy, Oo. yung GDP mahina, kailangan palakasin, pang-prime Kailangan di. pang-prime. pa lang. Oo. Kailangan bilisan. Ito nga, ready na, nandun na sa region, ready na nandun sa district, kakansilahin nyo pa, dadalhin nyo pa sa ready central na? office. Ready na para i-bid out? O Ready na to award. ready to award na bid out Oo. na? Oo. Yung iba, ready na to be bidded out. Wala lang NTP. Dadalhin nyo pa sa region, kakansalik kay sa central office, kakansilahin nyo pa, Secretary Dizon. Baka tumubo ulit ang buhok nyo bago ma-implement lahat yan. Nako. Kaya magbe-break mo muna tayo bago mamuti na naman ang buhok ni Paring Ed sa inis sa oras po natin. Bagal. Alas 10:18 ng umaga. Good morning, Pilipinas! Last segment na po namin, wag po kayong bibitiw. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, andito pa rin po, walang iba. Si Paring Inabier, Senator J. Bersito, Ombudsman Boy Rimulya, Congressman Joten de la Cruz, at Paring Pao Camino. Good morning, boy! Morning, Ito lang, yung huli lang. Ito, last na to. Si Ombudsman, baka meron kang gustong... Wala naman. Siyempre, mga lumalabas-labas na paninira. Kasi Ganyan talaga yan. iinit daw ang ano, di ba? Kasama na yan. May init na yung tag-init eh. Wala pa lalong may init sa taga. sinasabi mo, iinit pa lalo. Oo. Mr. Ombudsman, Hindi, tsaka Oo. panahon, ito, bigyan natin ang yung sinasabi natin na this week. Kasi impeachment week ito eh. Itong week na to. Itong week na ito. pagbigyan muna natin. Pagbigyan yan. Kasi Ayun. hinihintay ko si Gardiola eh. Workout. Hinihintay ko si Gardiola kung kailan na matitignan ng focus to. Kung baga sa police operation, radio silence kami. Oo, silence muna. Kasi let's keep the country stable. Yes. Oh, para Huwag nating let's not guluhin mo. add to the chaos and to the confusion Yes. and the stress that the whole That political everybody, climate that the country is feeling. Basta yung, experiencing. Mr. Ombudsman, huwag mong kakalimutan yung mga low-hanging fruits, ha? Of course. Nandyan Kasama yan sa kasama yan You can sa be assured that the case, office is on the job every day. Oh, Araw-araw. and case build up, But, case build up. I will be here But to remind currently you. on radio silence. Pero pero ang maganda lang ngayon, Oh. there are 3,500 applicants for 130 slots Tama. sa ombudsman Ibig ngayon. sabihin, Ilan? maraming gusto. 130 slots. Ilan ang applicant? Interested. 3,500. 3,500? Ah. Ang dami interested And talaga. if you look at the resumes, Oh. Matindi. amazing. Mga Top top, school. top Oh. candidates. Top candidates. But ano Oh. hindi mo makukuha lahat sa honor yan eh. Yes. You have to look at the other abilities of the person. Kasi what you need are dynamic people who can think out of the box. And who can be So that team. you can be part of the solution than the problem. And can be part of a team. At Can be saka part ano, of the at team. saka medyo sana may karanasan ng konti na. Dynamism ang 'Di ba? Para yung creativity, no? Creative thinking, creative So we thinking. want to oh. develop leaders. Oh. We have to develop You have to remember, leaders, ang kalaban nyo thinkers. dyan, Ombudsman, very creative. Very creative. Super creative yung mga yan. So I want to choose the more intuitive ones. Oh, yun. May yun. mga workout. Ayan, yan ang balita ngayon. Kaya impeachment, ano ba yung mangyayari? week ngayon. Ano ba ang mangyayari next? Sa Boto na. May 11. Oh, Tita Malu, ano ba yan? botohan. Oh. Batuan. So, botohan ito for what? Ano ba magbobotohan? Ito ang prediction ko dyan. Oh. Pag naboto yan, Oh. pag lumampas yan ng 1/3, pero hindi lumampas na majority, magre-raise na naman sila ng issue sa Supreme Court. Kasi Bakit? Hindi nila pwedeng ang diretso. threshold ng law sa impeachment, Oh. 1/3 signatures. Yes. Pwede Okay. na ibato. Okay. 106. Okay. Following the same 106, Oh. following the same logic, pwedeng hindi umabot sa 50% of majority ng Yes. House. Oo. Oh. Pero they will make a justiciable case out of it.
Dadalhin na naman sa Supreme Court yan. Didelay nila yan. Delay nila yan. Parang nangyayari ngayon sa ICC. Nag-withdraw si Kaufman. Oh. That's a delaying tactic. Kasi gusto nilang pahabain yung trial pa. Nag-question sila about the health. Lahat na kine-question nila, jurisdiction. That's the tactic of the Defense Council kay Duterte. Dinidelay talaga nila yung kaso. Ganyan din nangyari dito. Kung talaga inosente ka, let the trial proceed para tapos, di ba? Para Wala ma-work out. dinidelay nila. It's political. It's not humanitarian. Kasi kung kakampi mo talaga si Duterte, dapat pabilisin mo yung kaso. Tapusin mo na. If you believe in his innocence, pabilisin mo yung kaso. Tapusin mo na. So parang ito hindi sa impeachment ba? Baka ma-question pa. Hindi, ganyan. Questionin nila yan. Pag hindi Nakikita nakuha ko na yung... yan. Akala ko ba nakuha na nangyari- nila yung 185? Pero ano yan? Nangyari- Wag yan 185 ba? interfere ang court dyan. Wag lang interfere ang court dyan. They will have to Account for themselves. to look deep down inside if what they're doing is for the country or for politics Yes. of their own choosing. Mali yan. Yang nangyari na nga eh. Oh. Pero tinake out na ng RTC. Yung the latest was the months. Denied. Oh, Dinenay na. ng RTC. Sana lang Proceed. meron tiga-explain mabuti si Speaker Boji, di ba? Kasi si Speaker mabait naman eh. Very equal nga Kaibigan yan eh. natin ang Wecha, no? Sumobra bait eh. Mr. Speaker, alisin mo lang dyan. Huwag mo masyadong pagpapaliwanagin yung mga kwan mo dyan. Yung sina JJ Suarez, yung medyo rational. Ginagawa rin naman ang trabaho nila. Oh. I think the one who will be minding the store for purposes of vote will be si Lawrence. Yeah, pwede yan. Magaling yan. Pwede. The Magaling yan. senior majority leader will be taking it. Mas magaling yan kaysa kay JJ Suarez. Ikaw talaga. At ito, nagte-text na dito sa atin. Kailangan tayo magpaalam. Paalam na tayo kasi siyempre ayaw nila nag-overtime tayo dito. Kaya magpaalam na tayo. Umpisa tayo. Pasensya na po. At tuloy po natin sa susunod na linggo ang kwentuhan, ang usapan. 3 minutes pa. 3 minutes pa eh. Para magsalitayin eh. Para magsalitayin. Birthday na. Birthday. Pero sana akong pasasabugin. Sige. Halika rito. Mag-press ko na lang ako. Okay. May konting good news. Naibalik na yung 60 billion fund para sa PhilHealth na magagamit Ayun. para sa ating Universal Ayun. Health. Pero- Malaking bagay yun. Ang isang good news na dapat isamahan nung sinasabi ni Sen, yung tungkol dun sa pinag-usapan natin na kailangan yung digital PhilHealth iayos na. Yan yung- Ay, sinabi ni yung Ombudsman, yung paano, Digitalize na dapat nila. POS ba? POS ba? Ang balita ko, Nagpapasalamat si Oo. PhilHealth President Mercado sa iyo dun sa concern mo daw dun sa kanila. Hindi, dapat talaga POS yan. Para ang private hospitals will be on guard also. Standardized. Saka Standardized ang natin. government hospitals would have to upgrade. Yes. Para may POS din sila. Ano ba? Digital. Saka may nag-text dito President, si PhilHealth President Mercado, nagpapasalamat. Yun daw nanay niya, nagka-cancer, mga 1 million ang ginastos, wala daw silang binayaran. Wow. So, very good daw. Maraming salamat sa Kaya inyo. ayusin natin. Yun ang Marami kailangan na- natin, yun ang kailangan Marami natin. ng benepisyo ng PhilHealth. No? Tulad Oo. ng halimbawa, dialysis. Oo. Si Pao, pwede Pao, yan. oo. Dati, 90 Si Pao. lang. Ay, hindi. Ngayon, 150 a year. 150 Iba na. kailangan ito, hindi 150 a dialysis year. to. Iba. Magte-text na naman tito Cataract, ko. libre. Dapat Cataract mawala yung operation. manas mo. Wala. Hindi ako nagdadialysis. Hindi. Huwag ka makakatingin ng bagong sapatos. Yung bago sa bago kay Ombudsman, Hindi ka kasya pag manas. Hindi ka kasya sa'yo. Ang problema, pagka dinialysis mo, ninipis naman. Maluwag. Kaya hindi pwede. Tatawag na naman yung mga tito ko, tita kong doktor niya. Okay. Wala na tayo. Alas na. Happy Pao. birthday sa akin na anak si Inigo. Ako po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ito inyong kaibigan, Jonathan de la Cruz. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito po si Boying Remulla. Maraming salamat po. See you next Saturday. Mabuhay po, J. Bears ito po. Happy birthday po kay IG. Dodo Dulay. Yes. Happy birthday, Ed Javier po. Maraming salamat po. At ako naman po si Atty. Dodo Dulay. Sa ngalan po ng aming kasama si Ambassador Teddy Boy Locsin. This executive session is adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Thank you, Facebook.